buwan ng Ber na marami ang itinuturing bilang simula ito ng panahon ng Pasko sa Pilipinas. At ito nga mga kaibigan, nagsisimulang lumitaw na ang mga memes ni Jose Marichan sa mga social media. At tignan natin ang mga ito na sobrang nakakatuwa kung atin itong pagmamasdan. Whenever I see, whenever I see, whenever nagpa-practice na ako para bukas. have a jolly Christmas. Ay, bukas pa po kayo lalaman. Bukas pa po kayo. Hindi pa po ngayon. August 31 pa lang ngayon. Wala pa nga eh. Bukas pa. Kapansin-pansin mga kaibigan, at ating abangan na sa pagpatak ng September 1 ay mapapakinggan na natin ang mga kanta ni Jose Marichan na nagpapahiwatig na simula na ang Christmas season sa Pilipinas. Nakita mismo ng mga awit ang mga meme. Ika pa niya sa isang interview sa unang hirit. Nakikita ko yung mga meme at talagang nagtatanong ako kung sino ang nasa likod ng mga meme na iyon. Sino ang gumawa ng mga meme na iyon? Iyan ay nagsimula mga ilang taon na ang nakalipas, hindi ba? Mga 10 years na yata. Ika pa niya sa panayam sa unang hirit. Binanggit ni Jose Marichan na siya ay nagpapasalamat sa pagiging isa sa mga simbolo ng panahon ng Pasko sa Pilipinas. Samantala, si Jose Mari ay papunta sa Canada ngayong Nobyembre kasama ang vocal na grupo na The Company para sa isang serye ng mga konsyerto. Inanunsyo ni Moy Mortis ng The Company sa social media na magkakaroon ang kanilang grupo ng palabas na Christmas in Our Hearts. Ilang tulog pa ba? Pasko na. Sa iba't ibang bahagi ng Canada kasama ang Vancouver sa November 10, Edmonton sa November 11, Calgary November 12, Winnipeg November 17 at Toronto sa November 19. Si Jose Marichan ay kilala sa kanyang mga kantang Christmas in Our Hearts na isa sa mga pinakamabentang awitin sa kasaysayan ng OPM. Sa isang ulat ng ABS-CBN News noong Setyembre 2022, ibinahagi ni Jose Marichan kung anong ibig sabihin ng Pasko para sa kanya habang nagsisimula ang Ber na buwan noong nakaraang taon. Ika pa niya, ang Pasko ay nasa sentro ng ating pananampalataya, pagdiriwang sa kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Sabi niya, si Jesus ay pinanganak mula sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ito'y panahon ng pag-ibig. Higit pang ipinaliwanag niya na ang Pasko ay tungkol sa pagkakaisa ng pamilya. Ang Pasko ay nilarawan si Jose, Maria at ang ating Panginoong Hesus, ang pamilya na nagpapahiwatig ng pagkakaisa ng bawat isa, ang pagkakaisa ng pamilya. Tunay nga mga kaibigan, hindi may tatanggi na tayo ang may pinakamahabang Pasko sa lahat ng bansa sa buong mundo. Natatangi ang Pasko sa Pilipinas dahil ipinapairal natin ang pagmamahal sa bawat isa. Kahit na tayo ay nalulugmok ngayon sa napakaraming mga trahedya ng buhay, pagsubok, mga hindi natin maipinta na mga dilubyo na dumarating sa ating buhay. Ngunit tayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil Pasko na naman. Nagpapahiwatig mga kaibigan, bagaman tayo ay nakakaranas na mga ganitong paghihirap sa buhay na ito, alalahanin natin ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ika nga sa John 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay mga kaibigan, tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Hesus, dahil wala nang mapapahamak kung papairalin natin ang ating pananampalataya sa Kanya, sapagkat una niya nang ibinigay ang Kanyang pagmamahal para sa atin upang wala nang mapahamak at ang lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Purihin ng ating Panginoong Diyos
At salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, sinisinta po namin kayo Panginoon dahil sa sobrang pagmamahal niyo sa amin. Salamat Panginoon dahil ginagabay niyo po kami. Tinutulungan niyo po kami Panginoon na magkaroon ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Bagaman kami Panginoon ay sobrang makasalanan, kami na naman Panginoon ay papasok sa season ng napakahabang Pasko ng pagdiriwang sa Pilipinas. Ngunit baliwala Panginoon ang Pasko kung hindi magiging sentro ang aming Panginoon Hesus sa pang-araw-araw naming buhay. Tulungan kami Panginoon na maranasan ang Pasko araw-araw na nagpapahiwatig na madama po namin Panginoon parati ang pagmamahal po ninyo at may bahagi po namin ito sa sangkatauhan na balot ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Tulungan kami Panginoon, gabayan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.